Tandaan po natin na hindi po aksidente na narito po tayo. Pagpusin ko po ay yun ni Lord na makapaginig po tayo ng mga salita niya at ipanang lang niya po sa atin ito upang mas tuloy po tayong magtiwala, magpatuloy, maniwala po tayo sa Kanya. Sapagkat siya po ang Diyos na dakila, makapangyarihan at mabuti at mapagmahal. Alam po natin lahat yun. Kaya lagi po natin yung tatandaan. Ito po ay message po ni Lord na pinashare niyo po sa akin is last week po na about worry. Diba po kasi sa ating mga buhay, marami po tayong malalahanin. But now, pinapashare niya po ito ngayon upang tayo naman po ay magtiwala sa Kanya ng buong buo. Nang hindi tayo nag-aalinlangan sa Kanya. At ng buong puso po natin siya sa ating mga buhay. Pagkos, di ba nga po sa Biblia nakasulat na kahit tayo makasalanan, but sinurrender niya po sa atin ang kahit sa isang anak niya na si Jesus upang isakripisyo po ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Doon pa lang po makikita na natin na hindi mo malugod at banal at makapangyarihan at kalugod-lugod po ang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi na po sinurrender sa atin si Jesus, tayo po sana yung pinalagyan niya. Tayo po sana yung pinarusahan. Tayo po sana yung mga nagtusa. Ngunit binigay niyo po si Jesus para sa atin upang ipakita niya na dapat tayong magtiwala sa Kanya kasi gagawin lang lahat para sa ating buhay. Kaya gawin din po natin para sa Diyos yung ating mga kaya, ang ating mga buhay sa araw-araw ng pamumuhay po natin. Isurrender po natin ang ating mga buhay sapagkat sa Kanya ay tayo po ligtas. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ready na po. Ang title po natin ngayon is, magtiwala tayo sa Diyos. Ito po, may tanong muna po ako sa inyo. Paano po ba tayo magtitiwala sa ating Diyos? Gusto ko po hindi lang po kayo makikinig, kumbaga, mag-share din po kayo sa pinanatutunan. Para po marinig po ni Lord at marinig po namin at may maano po kami sa inyo na parang, ganito pala siya mag-trust. Ganito pala pinagdalaanan niya. Ganito pala siya inaano ni Lord sa buhay. Gusto po namin manamnam din po yung mga pinagdadaanan kung paano po tayo nagpapatuloy, kung bakit po tayo nakikinig sa araw na ito, kung bakit po tayo narito, kung bakit po tayo nagsisimba, kung bakit po tayo pilit na narito. Kasi lahat po na nangyayari sa ating buhay, hindi po talaga aksidente. Pagpus, will po ni Lord yun. Wala po ngayon wala po tayo sa araw na ito, wala po dapat tayo sa araw na ito, hindi dahil sa Kanya. Kasi siya lang ang pagitaas natin. Maglalakad po tayo dito, pupunta pa lang po tayo dito. Magtiwala na tayo ligtas na nakakasama. Gusto ko po marinig yung ito pong talong na sa inyo po bang mga buhay, paano po ba ninyo isisabi na magtitiwala na ako sa Diyos? Kasi syempre, nagsisamba po tayo every Sunday, every Sunday after nandito po tayo, every Saturday, mag-Bible study po tayo, nakikinig po tayo ng mga word of God, magbasa tayo ng mga prayer every day. Tanong niyo po yung mga sarili niyo. Kumbaga pinapatanong po ito ni Lord. Sa akin din po, pinapatanong niyo po sa akin na, paano nga ba ako magtiwala ng faithfully kay Lord? Ng buong buo, ng aking, yung hindi ako nag-aalinlangan sa Kanya. Opo, kung nagtitiwala po tayo sa ating Diyos, dapat po, alisin po natin ang tao. Sige sis, tanongin mo yung iba. Kaya nga po, ako na lang po daw, ako muna po yung sige. Tapos, sila po sila. Sige. Para po mas marinig po natin kung bakit ka narito. Sige. Diba po? Kasi hindi po tayo narito para lang parang pagkalabos nito, kung hindi natin empty. Oo nga. Parang wala tayo ng salita
tayo ng umuwi tayo. Wala na rin. Oo. Kasi yung lang sa buhay yun. Diba? Kaya po bibigay si Lord ng maglilid sa inyo, magsasalita para sa Kanya. Is gusto niya po iparating sa atin. Narito siya. Kumbaga, pinapaano niyo po sa atin mga salita niya para mas kalakasan po natin siya. Para mas tayo sa Kanya. Sa lahat po ng mga napakinggan ng mga salita, dapat po, ininaran ng po natin sinasabi at ininaran po natin yun. Diba po? Diba po? Kasi kailangan po natin sa pangalaman. Diba po? Sige. Masasabi ko po na, Lakas mo pa sis, lakas mo. isasabi ko po na nagkitiwala po ako kay Lord since nung dun kasi po sa amin, kaya ko pa lang po ito masishare kasi parang syempre pamangkin ko po yun, diba? Masishare ko po yun, pero, kasi po dun sa lugar po namin, di ba, tagbaha, mga bebe. Sa mga bebe po, diba, tagbaha. Lagi pong baha doon. One time po, ilang months pa lang po ata ako sa church namin doon. Tapos, parang sinubok po yung kung paano ako, kung bakit ako nandun sa church na yun, kung may natutunan ba ako, kung nagtitiwala ba ako sa mga. Alam niyo po na naglalaba po yung ate ko, tapos ako po, nag-celebrate kami online ng mga ka-friends ko, mga youth ko po doon. Tapos, one time po na, pagka ilang oras, naglalaba siya ng sa likod, baha po dun sa daanan namin. Hindi po, kaya hinahanap ko namin yung pamangkin ko, nahulog ko pala siya dun sa ano. Kasi akala niya, may apakan pa doon. Kasi akala niya pantay-pantay yung mga pinagkinadaan namin. Nahulog siya doon. Tapos, parang, nung time na yun, parang, nawawalan, nagana siya, nagpupula yung pangit. Kasi naka-impute siya ng tubig. But, iyak ko lang yung ate ko. Tapos, imbis na sisihin po namin yung ate ko, imbis na magsisihan po kami, pumunta po ako sa kwarto. Doon po, tapos si mama ko po, kinuha niya po yung pamangkin ko, kasi lang yung pinag-try, napunta po sa hospital, parang gano'n. Tapos, yung pagka-alis po nila, pumunta po ako sa kwarto, nag-mag-isa po ako, nag-iili po ako, nag-iisa-isa po ako, parang ako po yung magsagot, na sabi ko, Lord, nalito po ako, Panginoon, na tinatawag kita. Lord, doon mo naman po mayroon na hindi mo gano'n na sa pamangkin ko. Umiiyak po rin ako. Tapos, super parang, kung saan mo buhay, syempre mawalan ka. Pag-ibig siya ng mga hanggang sa'yo, syempre, nakakasawa mo siya, pamangkin mo siya, matulungan mo siya. Parang, doon ako nagkaroon ng takot, pero yung takot na yun, since nag-pray na po ako, parang, yun ako po yun, kung paano ako magtiwala sa Diyos. Sinabi ko po sa kanya, Lord, nagtitiwala po ko sa'yo, na walang mangyayari sa kanya, na mabubuhay siya. Tapos pagkaraan po, pinagpahinga lang po pala siya ng mama ko, na kailangan po pala siya ng hangin. Pagkabalik po nila, ano po yung mga tapos iniyak po sa Lord, testimony ko po sa mga kaibigan ko, sabi nila. Nakikita kasi dito, nakikita ko siya, hindi niya nagtiwala. Kaya ganun yung nangyari. Kaya sa ating mga buhay ko, kahit na minsan nawawalan po tayo ng pag-asa, kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng trust. Diba po, pasok na sa buhay po yun. But habang napapatuloy po tayo, pag inanap po natin yung tiwala na meron tayo sa Diyos, kasi yun yung importante. Diba po sa bawat paghiling po natin sa Kanya, doon pa lang po, parang naano po natin, lalo sa pag-guidance, sa pag-inom ng Lord, umutin mo ko. Dapat bago tayo mag-pray, dapat fully trust tayo sa Kanya. Kasi doon yung makikita na itong anak ko ito, nagtitiwala siya. Pilusin ko siya. Pag-gagalingin ko siya. Sapagkat totoo siya, sapagkat tinawag niya ako, tiwala siya sa akin. Hindi siya naman ng pag-asa, ako yung tinawag niya. Hindi siya naging selfish. Kaya ko
Diyos, tinawag na si Lord upang tinawag natin si Lord upang mas magtiwala sa Kanya. Kasi kaya niya po lahat gawin. Kasi di po, ito po yung tanong ko, isa-isa po, paano po ba tayo magtitiwala sa ating Diyos? Kasi po, hindi po pwedeng wala po tayong experience. Ay, ito. Ito po, sige. Subject para sa atin kasi mga tao tiwala sa Panginoon. Pero kung pagkaisipin natin, unang-una, bakit tayo naipon dito? Pangalan pa lang ng ating Panginoon, naipon na tayo. Sabi pa nga, kaya nga matatas ng demonyong Jesus noon, sa nahirapan, gutom siya. Anong ginamit ng salita? Nasa kasulatan. Sino galing kasulatan? Di ba yung kasulatan? Diyos. Maraming bagay na dapat natin pagtiwalaan ng Panginoon. Kaya nga sabi pa, papalat ang taong magtitiwala sa akin na hindi. Napakatawag. Kaya ang Panginoon talaga, lahat ng mga bagay na pabuhin natin sa Diyos, lahat kayo gawa ng Panginoon. Pero hindi natin mamamalayan, hindi natin alam. Kasi ang focus natin nandito sa buhay sa mundo. Yun. Okay po, sino? Sige po, ate. Kung meron. Ako po, para sa akin po, yung pagtitiwala. Yung salitang pagtitiwala po kasi. Matagal na po talaga kami nagtiwala sa Kanya. Katulad po ng na-share ko po kanina sa church. Since po, nagkakilala po kami ng asawa ko, ganun po yung trabaho ko. Until now po, kung wala po yung pagtitiwala, nasaan kaya kami ngayon? Di po ba? Pero dahil sa sobra po ang pagtitiwala namin sa Kanya, nang wala po pag-aalinlangan, ayan po, tulad nga po ng sabi po ni Bro Adan, hindi po namamalayan. Meron na po akong grade 9, meron na po akong grade 2, na everyday po yung gastosin. Alam po natin bawat isa kung paano. Yung nag-aaral, alam niyo po yung anong gastosin. Pero dahil sa sobra pong tiwala ko sa Kanya at nagtitiwala rin siya sa amin ang sobra. Kaya ibinibigay mo po sa amin. Tulad niya ang sinabi ko, hindi man po literal na ibinibigay ng Diyos sa amin. Marami pong way na ginagawa ni God sa mga tao, ginagabayan niya na ito, puntahan niyo ang pamilya ko, ngayon kailangan nila, parang gano'n. Kasi tulad na lang kanina, di po ba nabanggit ko kanina sa church, birthday niya po, walang handa. Pero dahil nag-charge po kami, nabusog po kami sa salita niya. Pero nung pag-uwi po namin, hindi ko po talaga inaasahan. Wala po akong inaasahan, hindi po ako nag-expect. Pagkahatid po sa amin kanina kay bro, until now, hindi pa po kami nakabihis. Bakit po? Mayroon pong isang tao, papasok na lang kami ng bahay, tinawag kami. Saan po kami dinala? Dinala po kami sa SM. Pinaglaro po sila, pinakain po kami sa Jollibee. Yung pa lang po, thanks God na kami. So kung wala po kami tiwala sa Kanya, nasaan kaya kami ngayon? Di po ba? Amen. Kaya yung pagtitiwala po na, pagtitiwala po namin sa Kanya, kami pong buong pamilya, buong buo po. Wala pong pag-aalinlangan, wala pong doubt, tulad po ng nasabi ng kanina. Amen. As in, yung buhay po namin, nakasagad na po sa Kanya. Siya na po ang bahala kung kailan, kung anong oras, kasi hindi naman po namin talaga pagkain ng alam. So, ito po, yung pagtitiwala po namin sa Kanya, as in, sobra. Wala pong pag-aalinlangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Kung hindi po lang siya pinagkakatiwala, hindi po siya gagalit ng mga taong katulad nila. Diba? Paniniwala niyo po sa salitang mas may
po yung mga walang pera. Kasi may Diyos sila. Mas kulay po kasi na may namin po tayo kung may Diyos tayo. May pagkawala tayo sa Diyos. Hindi namin mamalayan everything. Pwede siya. Dahil sa tiwala na meron po tayo sa Kanya. Di ba po? Minsan delay, but may gusto ko din pala siyang plano. Kasi alam niya kung saan po tayo harapat dapat, kung saan po tayo maligtas, kung saan po tayo mamahama. Kaya lagi po tayo magtitiwala. Gusto po talaga itong i-share at saka hindi lang po syempre si Lord po kasi may mga kumpas po tayo about trust. Ayun po sa mga partner natin, pero gusto po natin pagkuwala kung meron po tayo sa Diyos kasi siya po ang pinakamahalaga sa ating buhay. Siya po ang tumulong sa atin sa buhay natin. Amen. Sino pa po? Kaya praise God po kayo. Praise God. Praise the Lord. Ako Praise siya lang po. Agad pinabalikan niya. Hindi yung hinihintay pero hindi katulad po ng hindi po Katulad po ng iba na dasal ng dasal, hingi ng hingi, hiling ng hiling, pero wala pong sukli. Kasi po, sila po kasi nananalangin lang. Yung pananalangin nila hanggang ngayon lang, bukas wala na. Ay, hindi ko naman siya kailangan bukas. Parang gano'n. So, ang Panginoon po, bakit kita bibigyan ng gusto mo? Kasi ngayon ka lang humiling. Di po ba? Kasi kung hihiling ka sa Kanya, wala pong oras, wala pong araw, wala pong minuto. Anytime po, pwede po tayong humiling. Basta magtiwala lang po sa Kanya. Kasi kung wala po yung pagtitiwala, katulad ng hihiling lang tayo, matatagalan yung balik. Kasi kung kami, hindi po kami nagtitiwala sa Kanya, siguro po, kaming lahat, kaming pamilya, baka gunaw na po kami rin. Kasi bakit kaho? Sa dami po nating tao sa mundo, di po ba? Iisa-isahin niya po yung tulungan. Ito humihilig, ito ganyan humihilig. Iisa-isahin niya po yung tulungan. O ba't kami ang lagi niyang nakikita? On the spot pa. Di ba? Hindi man kami humilig, pero alam niya na yun ang kailangan namin. Ibinibigay niya na agad. Kasi bakit? Dahil ngayong pagtitiwala namin sa Kanya ay lubos. Walang kumontra. Bali, talagang ipinaubaya na namin sa Kanya ng lubusan. Kaya siguro, hindi pa namin hinihiling, binibigay niya na. Kaya, thanks God talaga kami kasi kung 1% lang ang ibinibigay namin sa Kanya, siya po, million% po ang balik niya sa amin. Tulad niya ng sinabi ko, hindi pa namin hinihiling, binibigay niya na po. Tulad niya ng nangyari po kanina, hindi po aksidente. Talagang ibinigay niya po. Paparating pa lang kami, may nag-aabang ng tao. So, di ba po, praise God po Praise God. talaga. Amen. 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 Gusto ko nga po yung sinasabi niya na kapag po kasi umiling tayo, tapos binigay ni Lord, tapos maano niya lang, binigay na ni Lord eh. Kumbaga parang nakakalimutan na natin na kasi nag-focus tayo dun sa binigay niya. Pero yung sinasabi niya na hindi pa gusto na umiling. Lahat po kayo di po po umiling, pero meron nga kasi alam po natin, kapag po siya titiwala tayo, alam po natin na kahit natin hindi ibibigay niya ang para sa atin. At alam po natin na alam niya ang para sa atin yan kasi alam niya makakabuti para sa atin. Maganda po yung will ni Lord para sa atin lahat. Praise God po. Sige pa po. Bro, tayo ka na dyan para naka-video. Sa akin naman po, from the word first po, ibigay po natin yung 100% at tiwala po natin sa Panginoon. Dahil alam po ng Panginoon na mas ikabubuti po ng buhay natin at kung saan niya tayo lalagay. I mean, kahit saan tayo lagay ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Kaya nga po magtiwala tayo sapagkat mabuti ang Panginoon at mabuti ang kalooban niya. Sa mga struggles naman po natin sa buhay, huwag po natin masyadong isipin kasi paubayad po natin sa Panginoon upang
upang hindi na po tayo mag-worry at siya po mismo ang gagawa ng way para kaya po magtiwala po tayo dahil kasama po natin ang Panginoon. Araw-araw, kahit saan po tayo pumunta, ipagkatiwala po natin yung finances natin, financial, and gabay po. Tapos, ay, yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Sino po? Nay. Pero po, kung paano po kayo, Tayo ka na lang dyan, Nay. tiwala sa Diyos. Tayo ka na lang dyan, Nay. Ako po meron kasi Sige, Nay, tayo ka lang dyan. Talagang nagtitiwala ako sa Diyos. Dahil sa loob ng 12 taon, 12 years ako ito nag-isa. Pero sa awa naman ng Diyos, pag tumatawag ka talaga sa Kanya, bibigyan ka. Kahit maliit na bagay na kailangan mo, ibibigay niya. Nag-iisa ako, pero sa awa ng Diyos, hindi niya ako pinapalituman. Wala ako ni isang kamag-anak malalapitan, wala ako niya. Pero, ang masabi ko, lagi akong tumatawag sa Kanya. Kaya, sa awa ng Diyos, ito ako. Nagtataka sila. Nangangalaka lang ako, nakikita nila. Pero, So, dito na kayo. sa awa ng Diyos, Sige, sige. Ano kayo? yun ang sinasabi, Magbibidyo naman natin. at live ang grasya na binibigay niya sa akin. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. nakaka-bless po yung mga salita niyo, no? Tapos, sinatay, hindi po talaga siya sa ganyan namin lang. But, mas, natawag po talaga siya ni Lord para mas mapalalim po po yung pagtitiwala niya. Kahit siya lang po nagpunta sa bahay. Pero, sinasabi po kay Lord ngayon, Pakikuha. hindi ko po Lagay mo dito. kasama mo po siya. Sa paghihiya, sa pagdapa, sa pagkahina, sa kahirapan, Ay, thank you po. sa katawahan. Kasama mo po siya. Tayo po lahat. Kasama po natin siya. Bagkus magtiwala lang po talaga tayo sa kanya. Nagising ko palang nagpasalamat na ako. Nagising ako. Amen. Yun pa lang po. Ang pagsiga ko, siya ang nagbibigay sa akin. Amen. Ito po yan. Ito po yan. Kapag talaga sa buhay, kita niyo si Lord, makakapagay sa mga problema na ibigay niya sa'yo. Tapos, tiwala mo, tawagin mo siya. Kasi nga po, kailangan ko lang siya kinain sa buhay natin. Hindi lang siya pang second. Sabi nga po namin ni Pastor, di ba? At nagising ka lang. Pagkagising pa lang siya yung tawagan, mag-pray tayo, sabi ko yung spaces, sinasanggal ko po yun. Kaya doon po ako parang natuto na sabi niya sa spacer na sabi po sa church, sabi niya po na pagkagising pa lang kung saan sa prayer, mag-pray ka, tapos hanggang sa matapos yung gabi, alam mo ligtas ka pa sa salamat na yun. Kasi tuloy-tuloy po yun eh, kasi kung nag-pray ka, nakababay ka na kasi inuman mo na siya. Tapos sinabi ko ni Pastor na kahit sa mga asawa, mga kaibigan, GF, BF, mas una po talaga siya sa ating buhay. Siya po ang namuna kasi lagi mo kita kinunan. Sa lahat po na natin magpagdadaan, di ba? Lagi po siyang nandyan. Bakit tayo? Mga tao lang. Bakit hindi natin siya unahin, di ba? Nagpagkatiwalaan siya sa mga plano niya. Diba? Praise God po. Praise God po po yung malay. God bless you po. Sino pa po? Ate. Ayan, salamat sa Diyos. Kahit nandito, nakikinig ako sa inyo. Regarding po sa pagtitiwala ko sa Diyos. Talagang nag-bless po ako kasi kung paano po kayo magtiwala sa Diyos sa kabila ng walang-wala, sa kabila ng alam po ng Panginoon ng harapan natin, hindi po kayo nag-worry. Hindi po kagaya sa akin. I'm a worrier. Pero kasi, nasa dugo, parang imbalance na sa katawan ko. Kasi, sa medical kasi, pag blood type A ka, nakadikit doon sa dugo mo, na meron kang, anxiety, or malapot yung dugo, pag A+ po,
yan, malapot yung dulo. So, meron akong, ano dyan na nag-worry ako. Meron talagang gano'n na warrior ako. Pero sa mga testimony ninyo, sa mga naririnig ko po sa inyo, nabibless po ako kung paano po kayo nagtitiwala sa Diyos sa bawat araw. Pero tingnan niyo po yung faith niyo sa Panginoon, yung pananampalataya po ninyo. Talagang nagbubunga siya, di ba? Kasi mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Tayong lahat po na nandito na nilikha na mahal po ng Diyos. Kung meron pa pong nangyayaring hindi maganda sa atin, hindi po gawa ng Panginoon yun. Hindi po siya ang kaaway natin. Meron po tayong nakapasok na kasalanan at kasama ng kasalanan na yun. Sino yun? Yung kasama ng kasalanan. Demonyo yun. Yun ang killer. Yun ang distraction. Sa tatanungin po natin, bakit po pinapayagan ng Panginoon na mangyari po ang lahat ng ito? He is a just. Sasabihin natin, God is all loving. How come na ganito siya? Pinapayagan niya yung mangyari ng ganito. Number 1 pong isipin ninyo, kasalanan po ang dahilan. Bakit po napapayagan na mangyari ang mga distraction na yan? May nangyari sa'yo na hindi maganda. Pero meron ka namang ginawa, hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon. Kaya importante po na tayo po ay nananalangin. Pagkagising sa umaga, ihingi po natin ang mga kasalanan po natin. Hayag man o hindi, mga nakatago man sa isipan, at saka hindi, ipahayag po natin sa Diyos para po tayo ay malinis. Kasi po, pag dumating ang kaaway, sasabihin niyo doon sa mabuting anghel na nagbabantay sa'yo, pakikialaman ko to kasi may ginawa ito. Oh, pero sasabihin naman ng iyong labuti, hindi mo pwedeng pakialaman yan. Humingi na ng tawad sa Diyos yan kanina. Oh, di ba? Meron kayong protection every time you ask forgiveness and you confess to the Lord. Meron kayong protection physically. Hindi kayo basta-bastang pakikialaman ng ating kaaway. Pero so much for that, no, lumayo na ako, no? Yung pagtitiwala sa Diyos, no? Alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos kasama dun sa pananalangin na siya na yung bahala kung ano yung tao mo. He is our protection. He is our, siya yung nagbabantay talaga sa atin. Kaya po pag may nangyayari, tandaan po natin, every bad situations, ang meron pong, ang merong may pakananan, alam nyo na. Kaya humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi kayo matatakot sa nananakot. Doon kayo sa matakot sa talagang Diyos natin na kayang gabihin ano man ang kinakatakutan natin. Di ba po? And po, so, nabibless po ako sa inyo, sobra. Sobra po nabibless po ako sa mga testimony po ninyo. Actually, meron pong nag-alaga sa akin noon. Di ba po, hindi niyo po natatanong, maaga po akong nawalan ng nanay. But then, bumawi po ang Panginoon sa akin, ang dami ko pong nanay sa church. Ang dami ko pong nanay sa labas. Ang dami pong umampun sa akin ng mga ina. Kahit kawalan po ako ng nanay ng maaga. And then, merong family na nag-ano sa akin, nag-alaga sa akin. Dalawa silang nanay. Yun, kahit walang pagkain, everyday wala kaming pinapupunan ng pero nakakaraos everyday. Talagang tiwala lang sa Diyos. Talagang yung grace dumarating. Hindi po kami nagutuman kahit isang beses, hindi po. Talagang God is good. Tsaka hindi ko naranasan na yung sa totoong nanay ko, yung bigyan ako ng pagkain, yung gigising na lang ako, pagising ko may pagkain. Ibang tao, hindi ko man no blood relation. Pero napakabait po ng Panginoon. Meron talagang nag-alaga po sa akin na po nung sa panahonan na walang-wala po ako, tapos meron po akong buntis po ako sa anak ko. Ayan, yan yung sinasabi ko sa anak ko, sa pangalan ko. May pagkain, walang magbibigay sa iyo kung pero meron akong palaboy po ako noon. Buntis po ako sa anak ko, pero praise the Lord. Meron po ang nagbibigay sa akin ng pagkain. Kaya ganito po ako ka-generous. Kasi hindi
Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Never. Never po akong pinabayaan ng Panginoon. Kaya ganit po ako ka-generous din sa iba. Kasi nakikita ko yung kalagayan ko nung kapanahunan ko. Nakikita ko. Kaya hindi po ako maramot. Pagka binigyan ako ng grace ng Panginoon, sinishare ko po yan. Kasi ganun po kadakila at kabait ang Diyos sa akin. Talagang yung protection, yung kalinga, kahit nasa daan po ko, ibinigay na po sa atin. Hindi po imposible yan. It is possible po. Ang kalinga po ng Panginoon. Hilingin po natin yung kalinga ng Panginoon. Hindi man yan natin specifically, meron tayong mga dasal na, Lord, gusto ko ng ganitong kalinga. Ganyan. Pero yung kalinga po ng Panginoon, pag binigay niya, iba-iba po yan. Iba-iba po yan. Kaya, expect po natin sa Panginoon, lagi po siyang may surprise na kalinga po sa atin. Hindi na po tayo pinababayaan. Amen? Amen. Praise God po, no? Ganda. Ito nga po na si Satan nandiyan lang po siya eh. Pero sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay, dapat po tayong matakot. Pagkus magtiwala pa po tayo sa Diyos sapagkat ginagamit niya po si Satan para mas lapitan natin siya, para mas maging strong kasama niya, para mas lalo lumalim tayo sa Kanya. Di ba po? Kasi sa ulisin po natin ang ating buhay, hindi po tayo narito ngayon, hindi po natin siya tatawagan kung wala po tayong karamdaman, wala po tayong pinagdadaanan, wala tayong problema, di ba? Kahit mayaman ka na, may problema ka pa rin kasi kailangan mo sa buhay si Lord. Kailangan mo ituon yung pagtitiwala natin kay Lord kasi sa buhay, siya talaga yung kailangan natin, di ba po? O sa mga pinagdadaanan nila, napaka-praise God talaga. Grabe yung pag-gising nila, tiwala pa lang. Bless na sila, kaligtasan pa lang po natin. Kami po, ako po, kaligtasan pa lang po, kalakasan pa lang ako ng mga kapatid. Sapat na po sa akin yun. Bonus na lang po yung mga kahilingan at mga pinakakalob sa akin ni Lord. Sapagkat, narito po ako kasi nagtitiwala, pinagkakatiwala ang buhay ko. Yung pamilya ko, hindi naman po ako pinagkakatiwala sa sarili ko. But sinishare ko din po sa kanila si Lord, sinishare ko po yung buhay nila kay Lord para balang araw gamitin ako para sa kanila. Para balang araw tawagin sila, apusin ako ng mga puso at mga sasabihin ko sa kanila, tara magtiwala tayo sa Diyos kasi kaya ako narito kasi nagtitiwala ako kay Lord, di ba? Kaya sila nariyan kasi pinagkakatiwala ko sila kay Lord. Super blessed na po ako sa mga bagay na simple na kakakain kami, buong kami ng pamilya ko, everyday occasion, parang isa lang din magkita, but napakasaya. Makita mo silang healthy, makita mo silang umimiti, wala sinasabi ko, karamdaman ako, ganyan. May problema ako sa ganyan. Pero may problema man, nilalapit ko talaga po sila sa Panginoon kasi sapagkat ako po, ngayon ay ginagamit ko niya sa mga pamilya na nagtitiwala sa Kanya. Kaya alam niyo po, naniniwala pag may nagsabi po sa akin na kapag member ang isa sa pamilya niyo, may relasyon sa Diyos, lahat kayo shield, naka-shield na. Lahat kayo pinagkakalooban niya. Hindi lamang ikaw lang servant niya, bagkus mga pamilya mo, ilalagay niya rin ang guide niya, strength, kagaya mo ano yung pinagkakalooban sa'yo, bigay niya rin para sa nila. Kumbaga, sa kaligtasan, nakashield na po tayo kasi kasama po natin siya. Diba po? Salamat po sa mga pinag-share, sa mga nag-share po. No? Napakaganda po lang kung paano po tayo magtiwala. Kasi napakaganda po ng topic po na ibahagi po ng sa iba. Sa inyo po, lalo po sa inyo. At hindi ko lang po hindi ko lang po in-expect talaga na dating isip ko lang na gusto ko share talaga. Hindi lang sa mga kamilip ko po. Ngayon, first God kasi ginagamit niya po yung church namin. Church natin, hindi po namin. Church po natin lahat. Ang SCM, kasi servants po tayong lahat eh. Si Pastor po, kasi siya po talaga yung gagamitin niya para mabigyan ka ng opportunity kung makapagsalita about him. Kasi iba siya gumalaw, iba siya magplano, iba siya
po maapaw. Di ba po, itiwala po tayo. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Amen. Tayo po tayo. Cameraman ako. Si ano? Si Ate Lynn. Hindi. Meron niya. Sa pagka kayo pa lang, oh. Di ba? Hindi yan. Meron siya wala sa hindi pwedeng wala na kasi Sige po, share po tayo ng kabutihan ni Lord. kahit konti lang po. Yung po ang ano lang po yun. Kaya po yan, kaya po. Tayo lang dito. Nawawalan ako ng sa Bible study dito dati. Dahil kapag nagpunta sila, mag-Bible study, pagdating ng pagsamba, yayain ko sila, ayaw. Ano naman tuloy, sabi ko kung ganito na lang pupuntahin. Basta magsimba. Kaya maganda. Pero hindi ko nakukuha. Basta nakikipagkalisan ko lang. Okay na po yun. Ganyan ako dati. Ngayon, nagtuloy-tuloy naman na at halos nagsasamba na sila lahat. Kaya yan, yung tiwala talagang hindi pwede sabihin ng isang puro lagi may tiwala. Para tinutuloy. Amen. Diba minsan nawawalan tayo ng pag-asa pero pag ipapatuloy tayo, dito po tayo sa bigyan. Gaya po niya nawala siya ng pag-asa ng mag-akay. Pero gumawa po ng parang si Lord para mas palakasin siya para sa pag-akay. Pati rin si ate Renee. Yan yun. Sali ako sa basketballista. Yung ano, wala lang akong pero grabe po talaga si Lord. Diba? Sabi sa buhay ni Nanay, ito ginagamit niya. Diba nawalan po siya ng pag-asa? Di pa lang po, makikita na natin, nagtiwala siya kasi wala tayo sa bahay niya. Hindi na po gagamitin dito po. Kaya lagi po natin ipag-pray yung tahanan na yung po natin kasi ito po yung pangalawang bahay na ginagamit po namin. Hindi lang po yung church, mga bahay natin at yung bahay. Ito po, pag po narito po tayo, super blessed po tayo kasi nakakarinig po tayo ng mga salita niyo. At saka grabe po, no? Alam niyo po, may share lang po na konti-konti lang po yung buwabot ng wala. Ano po, hindi po susubot ko po sinitag na po. Wala po si bata, matanda, wala po sa internet, wala po sa pagkakawin. Kumbaga, nasa kanya ng buhay yan, kung paano po tayo. Kasi, hindi po tayo, talaga po, dito po tayo, kung paano po tayo ka-faithful at fully trust sa kanya. Kasi, bakit po ba tayo magpapatuloy? So, kung ako hindi tayo faithful, so kung hindi tayo pagpapatiwala sa kanya, di ba? Ito po pagbubuha tayo doon. Pupunta tayo ng empty, lalabas na tayo ng empty. Pinakarinig tayo, pero lalabas natin sa kabilang. Eh nga, ayun po yun, di ba? Mas masarap po talaga natin sa po sa Dino, sa nakulang. Namnamin, kahit inaantok po tayo, namnamin po natin po sa siya. Kaya ako po, nung peba, kahit ba ako stress din ako. Lately, but nagtiwala po ko kay Lord kasi, ayun po po, gawin ko po sa pag-aaral ko po, hindi ko na po yung insecure. Hindi nila ako na po yung takot ko kasi, ano po, na makakapag-aaral ako this year. Diba po, na super blessed. Tapos every, yung mga ka-churchmate ko lahat sa mga bebe, kagising ko pa rin. Tinatanong ko sila kung nagsiselebrate din sila kung dahil nito, ng mga ito, sabi ko, if ever, i-join nyo ako sa celebrate nila. Kasi gusto ko, parang nag-aanap ko talaga ako ng sultan doon. Uhaw ko talaga ako sa kanya. Kaya parang sabi ko, parang gusto ko yung, kaya bakit Saturday, gusto ko talaga na hindi lang po ako parang kasama sa
ikaw na palagi. Ay, grabe naman po. Sa Lord pa rin po talaga. Hindi naman po ako, sa Lord pa rin po talaga. Wala na po ba? Wala? Kahit pa, di ba? Yung mga wala dyan. Si Princess. Ate! Asan si ate? Si Princess. Yung Lisa Vicky kaya? Nagtatago yan, alam ko. Nagtatago yan. Nagtago, alam ko. Dahil habang tayo po ay nagtitiwala at naniniwala kay Lord, ay lalo niya po tayo pinapalakas sa ating mga pasunod sa buhay. Kahirapan, katinawahan, basta may tiwala lang po talaga tayo. So mga nag-share po dito, super blessed po ako. Hindi ko po inaasahan na bakit ako po ako ng pag-asa. Yun ay mas nahihirapan pa para sa amin. Diba? Pero napakayaman nila kay Lord. Kasi isipin niyo po yung parang natin ngayon. Bigay na po yan eh. Kasi hindi siya mag-provide sa inyo ng pera kung hindi niya po hindi para sa atin at hindi siya mabuti para sa atin. Kasi alam niya, kailangan natin. Kaya sa mga pagkain, di ba? Si nanay, nakakakain siya. Pero iniisip niya kasama niya si Lord. Kasi kung hindi nakasama natin si Lord, di ba? Sa ating mga buhay, huwag po tayo magpalala sa mga problema nga po natin, no? Tapos, labanan po natin yung kasama si Lord. Diba si Goliath? At saka si David, diba? Pinagkatiwalaan niya yung si Jesus, sabi nga ni Pastor. Tapos pinagkatiwalaan niya si Lord. Nagpalakas siya dahil kay Jesus, kay Lord. Para tayo malaking kinakaya. Pero isipin po, napakaliit niya, no? Pero hindi niya tinignan yung malaking problema nga, di ba? Napakabuti talaga ni Lord na kasi may sabi ng Pastor, di ba? Ikaw nga naman, no? Yung po ako, ginawa ko kami dalawang Evan. Kasi pinag-usapan po namin yung kanina sa, kung ano sa problema, bakit may pinag-usap yung piso? Pwede mo pinag-usap. Di ba? Kung sabi nga namin, kung bakit tayo nagpapa-stress sa mga bagay na kaya ni Lord? Amen. Bakit tayo nagpapa-stress? Bakit hindi tayo tiwala sa Kanya? Oo, bakit tayo nagpapakapagod? Isipin ang lahat ng bagay sa mundo. Ba't di si Lord ang tingnan natin? Yes, tignan po natin si Lord. Napakaano po nung talagang hindi po talaga aksidente na nagpagsalita ako dito. Hindi po aksidente yung salita niya. At ibig sabihin po, hindi po aksidente na nakapag-share kayo at narito po tayo lahat nagtitipon. Hindi po natin alam na salita po si Lord natin po siya sa atin. Kasi alam po po yun po, may blessing po para sa atin. Amen. Hindi lang po sa mga bagay na gusto natin, kaligtasan, palakasan, wisdom, hope sa pag-asa, sa mga katalinuhan, kalawakan, knowledge, ito po. Kasi kailangan po natin sa buhay yun eh. Diba? Kahit po natin pinapangalan, sa may Diyos ka, marunong ka magsalita. May nakita po ako ng pastor, share siya na parang, ako grade ko lang, pero ang galing yung mag-English. Nakapagtapos na mo siya ng grade 2, pero hindi na pinakarap na maging pastor, pero naging pastor siya kasi. Grabe talaga si Lord. Grabe talaga si Lord kapag tinawag ka na niya. May iba't iba po siyang gagawin sa buhay mo. Hindi mo inaakala. Kasi minsan, focus tayo sa mga kagustuhan nga po natin, di ba? Pero, bakit hindi po tayo mag-focus sa mga bagay na meron tayo ngayon, na tignan natin siya, sabihin natin sa kanya, Lord, thank you. Kasi ganito yung kulang namin, ganito yung pagkain namin, ganito yung pananamit namin, ganito yung bahay namin. Huwag niyo po isipin yung mga bully. Mga problema nga po, di ba? Tapos yung mga bully ng mga tao, pero niyo po yung buhay mo, sila po yung pasok nyo sa buhay nyo at magtiwala po tayo sa kanya. Di ba po? Lagi po tayo magtiwala sa kanya. Dahil, number 1, di ba po, ang bagyo ay dumarating ng hindi inasahan. Naniniwala po kayo doon? Di ba pag pinabukasan, alam po ba natin na masaya po tayo buong araw? Paano po tayo susubok sa pang-araw-araw po natin kung inisip natin na tatawa lang ako? Doon ka na pala sa mental para buong araw ako. Di ba po? Pero huwag po tayo lang yung expect na wala tayong pagdadalo sa buhay. Mag-expect tayo sa Diyos na siyang nagbibigay ng
tiwala, ng kalakasan sa atin, ng gabay, ng kung paano tayo tumulo sa ating sariling paan, kung paano tayo tumulo bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, nag-born again, ang muli ng binuhay, di ba? Di ba po? Kapag born again ka na, may relasyon ka na, para tayo makabiging bagong silang, bagong, hindi po mo ba yung pinapasunan natin, relasyon, hindi po yung relasyon sa kanya, pagpapasok mo sa pagiging Christian or born again, parang makikita mo na tutuwang ka ng magtiwala. Siya mismo nga sinasabi na, hindi ko siya pinagili. Sinasabi, siya mismo harap sa'yo magpapakilala. Sa pagbabasa ng Biblia, doon po ako, po siya, kung doon ako nakilala, kasi sabi ko, oo nga doon, pangalan mo na alam ko, kung tawag ko, yung gana. Ayun, buhay ko doon. Sinasabi ko, itiwala ako, pero hindi ko naman sinasabi ko yung mga tiwala, yung mga bagay na pinapakita niya na binabalik na ako. Pero praise God sa buhay ko, kasi namin ko ako ngayon kasi gusto ko sa mga tiwala ko sa kanya. Super ko kahit ko maraming pinagdala sa mga araw-araw, hindi ko po para magtiwala kasi kailangan ko sa buhay ko. Na hindi na ako kapag devotion, hindi ko ako nakapag-pray, hindi na ako kapag hindi ko makakapag sa natin. Kaya kapag-isip ako, pray ako. Tapos, nabakasin ko. Unang kasi siya po, kasi po sa araw yung ako yung ina niya. Ginising niya na ako diba? Para makapag-isip ko. Kasi sa buhay, pag po palapit po yung ating kamatayan, di ba po yung mag-iwala? Bakit hindi po yung habang nandito po tayo, bakit hindi po natin ito sa ilan po sa pagtitiwala na meron tayo? Kung may tiwala po tayo sa sarili natin, tiwala po tayo sa kanya, di ba? Kasi hindi po tayo nakatayin kayo dito, nakatayin dito, nakapagsalita, nakapag-yes, amen po dito. Hindi dahil sa kanya, kasi walang imposible po sa kanya. Kaya lagi ko po siya pinataas sa buhay ko. Super napaka-bless. Marami po siya pinaranas sa akin. Kahit sa pag-aaral ko, bago makapagpapagpapagpapos. Siyempre, isa po sa mga kabataan niya, masali ka sa pinarangalan, di ba? Honors, parang siyempre, pag siyempre kapag bago sa ako, parang hindi bago sa mga lessons, parang, hindi ko mahal ito. Pero ano na yun, sa akin, pagbutihan mo lang, magtyaga ka lang, maaabot yun. Tapos praise God ko, nakapagpapit ko, meron ka nangalan sa aking buhay. At syempre, saya ko ng pamilya ko. Kahit hindi naman po honors, saya ko talaga sila. Kasi yun po yung mas kagandahan na meron kalunod ng aking pamilya is yung proud sila kahit sa maliit na bagay na meron kami. Diba po? Kapag po, i-share ko rin po sa aking buhay. Mababasa ko po ng Biblia, nag-start ko na po. Na pinakadulo po ng mga tenyo, yung po pinasok si Jesus. Nabasa ko po doon, kasi syempre, tayong mga tao, kahit tingnan sa sarili natin na maganda tayo. Kasi may iba-iba tayong pananaw, di ba? May iba tayong mga tingin sa sarili sa mga ibang tao. Kahit kung super na tawanan, pinubuli ka pa, nilalait ka pa, hindi na dami ka pa, ganyan. Siyempre sa ating mga buhay, may buhay talaga sa ating buhay, lalo sa mga tao sa paligid natin. Hindi ko natin may iwasan yun. And yung lalo ko po yun na, siyempre, yung tsaka-tsaka sa business, yung ko po na-realize na mas malala pa po pala yung mga pinagdala na gusto mga pinagdalaan dito. Diba? Kasi super po nung stress ako, as is, nung nabasa ko po yung mga pamilyang naganak po kay Lord, ay kay Jesus, kay Jesus, parang ano ko nabasag ako. Kasi pag yung sa binabasag niya tayo, parang mas maganda po tayo, diba? Kasi hindi lang po sa pag-pray natin, hindi sa pag-pray sa panagbabiya, hindi po siya talaga sabi mo sa pag-pray, pag pinakaw ko siya, kung makikinig siya, sabi ko siya. Hindi lang po tayo humihingi sa kanya, pero yung pagkakataon ko, nahihinig ko siya
balang araw bibigay ko. Hindi po siya. Be humble. Diba? Diba po? Kasama mo naman pala, kung tiwala ka lang sa akin, kung nawala ka ng tiwala, nasa sa'yo nila. Kasi ako nandito lang. Pag tinawag mo ako, makikinig pa rin ako sa'yo. Pamatawarin pa rin ako. Basta makikinig mo tayo na magsisi at kumapit sa kanya. Diba po? Ano po yung mga kinalungan ni Lord? Yung marunong magsisi. Diba? Kasi tayo po lahat, everyday, wala po hindi po nagkakasala sa atin. So, oras po na, pagkalabas na po ng church, diba? Hindi po natin alam. Nagkasala na tayo sa mga salita, sa mga actions, diba? Hindi po pwedeng magpinyan po tayo na wala akong kasalanan sa araw ko, kasi wala na lang. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede maging banal-banalan. Pagkusa sa buhay mo lang yung mga salita at Lord, kung tiwala ka sa Kanya. Basta mag-usap ka lang talaga sa Kanya. Yun lang po yung niyaan niya. Kasi sa ating buhay, pwede mo magbanal-banalan, pero sa Kanya, hindi. Hindi siya yung tunay tinataas, pinagkakatiwalaan, may kapangyarihan at kalakasan na nagbibigay sa atin ng pamamahal. Diba? Kaya, share ko din po sa inyo na lagi tayo magpatawad kasi siya hindi siya napapagod. Diba? Kahit gano'n pang mga ginawa niya sa'yo, tuturuan tayo ng Diyos na magtiwala upang makapagpatawad tayo sa ating kapwa. Diba? Isang bagyo po, narinig ko yung bagyo, walang pipilitin ng tao. Mayaman, mahirap, sakto, basta tao ka, wala kang pinipili. Pero kung titiwala ka, na-check ka na lang sa'yo yun kapag dadaan mo yun. Ang problema, di ba? Huwag yung problemahin, ang problema sa'yo. Daanin mo lang yan. Akbangan mo, sige, pwede pa. Tumakbo ka. Tumakbo ka, papunta kay Lord. Siya ang unahin natin palagi. At sabihin natin, Lord, titiwala ako sa'yo. Kasi wala ako sa araw, sa oras na to, sa araw na to, na hindi ako nagtitiwala sa iyo. Wala po ako ngayon, hindi po ako nabubuhay ngayon na hindi nagtitiwala sa iyo. Kahit sa pinakamalalim na problema, pinagdalaman sa buhay, diba? Pero kung may tiwala ka sa Diyos, parang kaya ko to eh. Parang ito eh. Yung mga sabi sa Philippians 4 verse 30 ba tayo? 4:30. 4:13. I can do all things. I can do. Favorite, ano po yun? Actually po, favorite po siya. Kasi kapag may pagkakataon na nadadown po ako, nabababa po yung kalakasan ko. Binabasa ko po ito, parang sabi ko, ba't ako nanghihina, kalakasan ko siya. Hindi tiwala ako sa kanya. Hindi po tayo pwedeng mawala ng tiwala sa kanya. So, di porket kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, dapat kailangan po natin lakasan para sa kanya. Kagaya nila David, di ba? Nabasa niyo po si Abraham. Nagkala niyo po ba siya? Tignan mo, mayaman siya. Yes! Doon po sa sa Alas Tabasa ko po, sinubok din po siya ng Diyos. Sabi niya, magkita tayo sa bundok. Ano ang pangalan? Tapos magdala ka ng Moraya. Opo, magdala ka ng ialay mo. Tapos may kasama siyang alaga si Isaac. Sinabi si Isaac sa taas. Sabi ni Isaac sa sinta, sabi niya, bakit yung tupa iniwan natin yung sa alagad natin? Eh, di ba pupunta na po tayo doon? Eh, tinawag ko ni Abraham parang kahoy, mga kahoy. Tapos, pag-alam nila doon, hindi alam na Isaac siya pa rin si surrender. Siya pa rin si surrender niya kay Lord. Tinali niya na, bibitahin niya na para kay Lord. Para kay Lord, ni Abraham si Isaac. Pero, yung may anghel ko lang nagsabi, inutusan ko na ni Lord na, oo, nakikita ko yung tagapatan. Kaya nga po, di ba, sa Perdidas ng Sibig, tayo pa po tayo, di ba? Kumalalan po tayo sa mga. Maraming salamat po. Sa mga share nyo, sa mga buhay na meron tayo ngayon, sa mga buhay na ito, sa mga buhay na nakikinig. Patuloy na nilalang ng mga salita ni Lord. Patuloy po tayo, lagi po tayo mag-focus kay Lord sa pag-ginawan po ng ating mga buhay.
buhay, di ba? Praise God po sa mga taong nakapag-share lang na po sa inyo ng mga nanay, di ba? Super buhay kung meron sila sa buhay natin. Yes, amen. Ito, di ba? Ang dami po sinabi sa mga tingin na magtiwala tayo sa Kanya. Do not fear, di ba? Because I am with you. Nakasama natin siya. Kaya, ito lang po, no, last na po. Lagpas na sa oras. Oo nga eh. Pero syempre po, hindi po natin mapipigilan yung salita ni Lord. Ako yung gumagamit at patuloy na nagsasabi at nag-speak para sa inyo. At na-bless po ako kasi super, ang saya-saya ng buhay ko kasi nakakapag-share po ako ng gospel, nakakapagpatatag po ako ng mga tao. Kahit bata pa lang po ako, alam ko po yung narating pa po ako ng iba-ibang mga tao. Sana po makakasama po po namin kayo. Hindi na po dito, gusto po lang kayo ang kayatan. Sa ating bahay, isang bahayan po para sa Panginoon. Kasi hindi lamang po siya narito, nandun po siya. Magpuri po tayo lagi magsamba sa Kanya at magtiwala po tayo ng malubusan sa Kanya. Kasi walang po yung mga meron tayo ngayon sa mga pinagdadaanan ng iba. Diba? Kaya lagi po natin tutunan tiwala na meron tayo. Bago sa ating mga sa iba. Kay Lord mo. Kasi siya magbibigay sa atin ng trust na ang paniniwala. Diba? Ipapalalo natin na sarili at puso para malaman natin kung ano ba po ang nagtitiwala sa atin. Ayun nga po yung mga sinunod na napaka-bless. Super. Thank you po. And praise God. Nakaka-bless naman. Medyo matagal, pero nakaka-blesses. Actually, may sasabihin sana ako, kaya lang, oras na eh. Sige, kahit 2 minutes lang. Yung tanong niya kanina, sasagutin ko lang 2 minutes lang. 1 hour. Hindi. 2 oras ka na eh. So, paano na? 2 minutes. 2 minutes lang sa akin. Sana 10 minutes na sa akin, so 2 minutes na lang. Ang tanong mo kanina, paano natin may papagod sa Diyos na may tiwala na isa? Unang-una po, sabi ko sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. At sinabi pa po sa verse 6, do not lean on your own understanding. Ibig sabihin, huwag tayong manahan sa sarili natin yung gawa natin pagkatiwala natin sa Kanya. Trusting the Lord is like this. Kasi madaling sabihin may tiwala tayo sa Diyos. What if? Di ba kapag nag-pray tayo, may tiwala tayo? Ibig sabihin, may tiwala tayo. You will not pray if you don't trust God. Pero meron po mas valid doon eh. When we pray, are you willing to wait? Kasi when we pray, tatlo po yung pwedeng isagot ang Panginoon eh. Number 1 is yes. Number 2 is later. Number 3 is no. Lahat po yan sagot. Hindi ibig sabihin na hindi ka sinagot ng Panginoon, hindi siya sumagot. Sumagot po siya. Ibig sabihin kapag sinabi niyang no, hindi makaka-cover sa'yo yung hinihiling. Ibig sabihin yung hinihiling mo, galing lang sa'yo at hindi galing sa Kanya. Kaya naman nakakabesa ito ng sulat dito eh. If we ask anything according to His will, He hears us. It is in 1 John 5:29. Ibig sabihin po, kapag tayo humiling sa Diyos, siguraduhin po natin na ito'y kalooban niya. He will answer us according to His will. That is why we have to know God's will. Kaya nga ba, when God said no, sumagot ka siya. Ibig sabihin, hindi makakabuti yung panalangin mo sa'yo. Kaya nga, sinagot ka niya ng no kasi hindi yan makakabuti sa'yo. So, answered prayer na yun. And when God answers later, mamaya na, later na, next year na, next month na, ibig sabihin, hindi ka pa handang tumanggap noon yung hinihiling mo na. Kumari, humihiling ka ng kotse.
Sasabihin ni Lord, hindi, baka gamitin mo lang yan sa masamang paraan. Or humingi ka ng 1 million. Sasabihin, Lord, huwag mo na. Kasi kapag binigyan kita ng 1 million, baka kalimutan mo na. Diba? Ang Diyos po, alam niya kung saan mo gagamitin at kung kailan ang tamang paggamit mo ng iyong panalangin. Kaya nga ba, we have to trust God in all His answers. It may be yes, it may be no, it may be later. Kailangan pagkatiwalaan natin siya sa tatlong ito. Huwag lang yung, hindi na ako magtitiwala kay Lord. No, yung answer niya. Ay, hindi na ako magtitiwala kay Lord kasi later yung answer niya. Bakit hindi pa ngayon? Magtitiwala na naman kay Lord kapag yes ang answer niya. No, that's not trusting the Lord. You have to trust God sa lahat ng answer niya. It may be yes, it may be no, it may be later. Sa lahat ng tatlong yun, you have to trust the Lord. Amen po ba? Amen. Yes. Mas alam ni Lord kaysa sa atin, ano alam mo na sa atin. Minsan yung panalangin natin, hindi natin alam, nakakasama pala. God sees the bigger picture. Tayo ang nakikita lang natin, yun lang. Tapos magtitiwala tayo sa maliit. No! Magtitiwala tayo dun sa malaking nakikita ni Lord na ginagabayan tayo sa ating mga panalangin. Amen po ba? Parapakan natin ang panalangin. So, before po tayo magapunan, kumain na tayo ng maraming espiritu ng pagkain. We would like to pray for our birthday celebrator. Dito, tayo na dito. Oo po ka, special ka lang. Dito. We will pray for you. Ano kasi pangalan niya? Alexander. Ano ba ito bro? Sorry. So Alexander is 16 years old. 16. So, napakapalad mo ba niya? Napakapalad mo. Hindi man kasing yaman ng iba ang iyong magulang, pero tama yung paggabay mo sa iyo. Hindi nakikita sa yaman ang tunay na paggabay. Kundi nakikita ang yaman sa mga magulang na nagtitiwala sa Diyos, nagkakatiwala sa mga anak. And you are so blessed having your parents here na nagtitiyaga sa anumang hirap para sa inyo. Mahal na mahal ka ng inyong magulang. Alam ba yun? And there is a God who loves you more. Kung mahal ka ng mga magulang mo, mas hindi mahal ka ng Diyos. So, may kaarawan mo, we will pray for you. We're so blessed. Oh. Second life na po niya. Kasi nawala na po yan sa amin ng in 12 hours. Wala na po akong pag-asa nun. Ano yung sakit niya ng Ano po? Actually po, Pastor, hindi po talaga ang sabi ko. Last time mas tatay, siguro drogista. Ano po, yung parang naano po kayo sa nagdamaga. Nung umuwi po na galing sa trabaho niya, pagka-uwi niya po, sinaktan po siya. 2 months pa lang po siya. Sinuntok po talaga. Na-incubator yan in 2 months, tapos 12 hours po siya. Patay na talaga. Wala na po. As in talagang titim na siya. Ibabalot na lang po siya. Ibabalot na lang po siya sa kapot. Wala na talaga akong pag-asa. Hanggang iyak na lang ako. Ang ginawa ko lang, Pastor, noon, galing po siya doon kung nasaan siya, sa ICU. Iba po yung hospital may chapel. Simula po sa ICU po, niluhod ko po talaga yan. Isa lang ang tinawag ko, siya lang. Sabi ko, binigay mo na rin sa akin. Yung pagkatiwala po sa akin, sabi ko sa kanya. Dahil siya, palang araw maglilingkod sa'yo. 12 hours po ang pagitan. Kasi actually nawalan po siya ng buhay is 10 po ng gabi. Nagising po siya. Hindi ko po alam na dito po sa chapel. Tinawag na lang ako ng nurse. Umaga po, 12 po ng umaga. Ginisabi ng nurse sa akin, Mami, hindi po namin alam. Yung anak mo nasa kahon na, pero umiyak. Sila rin nagulat. Nasa kahon na po, yung parang inilibing na po. Dadali na po sa kung saan po yung mga patay. Sa morgue. Dadali na po siya doon, nakabox na po siya. Bit-bit po siya ng nurse, itinatakbo papuntang morgue.
nagulat siya, umiyak daw yung bata. Nakala daw niya yung katabi niya yung may umiyak. Muntik pa niyang mabitawan. Siyempre, kahit naman siguro sino, di ba? Yung dadalhin mo na lang sa morgue, biglang iiyak. Muntik pa niyang mabitawan, pero ipinalit niya sa ICU. Kaya, thanks God po kami kasi, ayun, second life niya po yan. Pero hindi ko po akalain na sa second life niya po. Okay naman po, willing siyang maglingkod. Hanggang ngayon po naglilingkod. Praise the Lord. Yung kwento mo sis, it reminds me of Hannah. Si Hannah, sa first summer lang ako, sa first summer, si Hannah, hindi siya nagkakaanak. May ibang asawa yung asawa niya. Naiibig siya may anak yung asawa ng asawa niya. She made a vow to the Lord. Bigyan mo lang ako ng anak. Palalakihin ko siya na isang servant of God. So dahil sa iyak ni Hannah, dahil sa panalangin niya, pinagbigan sa Lord. At pinahintulutan ng Diyos na si Hannah po ay magkaanak dahil sa kanyang pangako sa Diyos. At tinupad naman ni Hannah yung pangako niya sa Diyos na actually, nung lumaki po yung bata ay siya po ay si Nathan. Siya po yung nagkaroon kay David, yung naging hari sa David. So, dahil sa yung panalangin ang buhay niya, naniniwala ko doon. And all things work together for good po. In Romans 8:28, it says, ang lahat po ng mga pangyayari sa buhay, all things work together for good to those who love God. Ang lahat ng pangyayari po, masamang pagbubuti sa ating ngayon, gumagawa ang Diyos para sa ating pagbubuti. So, naging masama po yung tingin natin sa nangyari sa kanya, kay Alexander, paano mamatay na siya, pero binulog. Kasi may plano ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa lahat ng ito para sa ikabubuti niyo. So ngayon, sige sis, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Okay. Ano po, Hindi na lang natapos sis. kung ibibigay niyo po sa sino man po ang may gawa. Okay. Kahit asawa ko ba siya, sobrang marami. Okay, sis. Okay na yan, okay na yan. So all things work together for good. Hindi rin tayo matatapos kapag pag-ibigyan tayo lagi-lagi. So, tatapusin ko na po. Ang pangyayari po kay Alexander, dinuog ng Diyos. Dahil may maganda siyang plano, ay kaya na-reveal po sa inyo. Dahil nagkaroon po siya ng tunay na tatay sa katawan ni brother. So, bakit man sa ating paningin, yung si brother ay muntik ng mamatay, pero in the long run, ang sabi nga sa Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay paglalakit na tipi ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Pasama man ang tingin natin sa nangyari kay Alexander, pero may nakita natin, may kabutihan dahil nakita niya yung tunay na tatay na tunay na nagmamahal sa kanya. So, we will pray for this blessed day. For Alexander, can we lay our hands? Salamat o Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba at ninunalhati sa aming buhay. Tunay nga po, Diyos, na nakikita namin ang kung anong uri ng pagmamahal mayroon kayo sa inyong mga anak. Mabigat man ang buhay, mahirap ang mabuhay sa mundo, pero ang blessed pa rin po kami dahil nandiyan ka parati to help us, to assist us, to guide us. Salamat po sa buhay ni Alexander na narinig namin ang kanyang experience, ang mula sa kanyang kabata hanggang ngayon ay masasabi namin mahirap, pero blessed pa rin siya, O Diyos, dahil patuloy ang pagtiwala ng kanyang mga magulang sa iyo. Salamat po sa buhay niya. We pray that we just want to thank you, Lord, this afternoon na meron pa pong ginamit ng tao para mapasaya po si Alexander sa kanyang birthday. At nawa magpatuloy po maging masaya siya sa kabuuan ng kanyang birthday ngayong araw nito. And we pray na bigyan mo po siya ng marami pong masasayang birthday kasama ng kanyang mga magulang at kapatid. And we pray for a successful career po. At tulungan mo po siya at gabayan sa kanyang pag-aaral. Ingatan po silang magpapamilya sa kanyang buhay sa araw-araw po. Salamat po sa buhay ni Alexander. Pagpalay mo po ang kabuuan ng kanyang buhay sa lahat ng respeto nito. Salamat po. Ang lahat po ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. At dinadalangin din po namin ang pagkain inahapog po ninyo sa amin ngayong gabi ito. Pagpalain po ninyo ang pagkain ito sa gayon ay
magbigay po ng panibagong kalakasan sa aming physical na pangangatawan. Salamat po. Maraming salamat. At mamaya pa sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang bawat isa. Pagkalooban mo po ang bawat isa ng kanilang mga pangangailangan o Diyos. At bigyan mo po kami ng, pabaunan mo po kayo ng proteksyon sa aming paglabas sa tahanan ito. At pagpalain po ninyo sa mga brother Adam, sila Sister Lourdes, sila Sister Princess, ng mga bata, lahat po na nakatira sa bahay nito, ipagpalain po ninyo sapagkat pinapahirap po nila ang kanilang lugar para gawin po natin bahay dasalan ito. Salamat po, maraming salamat. Muli Panginoon, sa iyo po ang lahat ng pagpupulit, pasasalamat, salamat kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Katahan po natin, ating pagpapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige, nagyan po natin po. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bro, congratulations on birthday. Yung nag-birthday, yung una na. Ito na yung pasto. Cut. Ay, sir. Sa ito na.